Naramdaman mo na ba na nakulong ka sa isang lugar kung saan tila imposible ang iyong mga pangarap? Isipin ang pag-alis sa mga lansangan ng isang mahirap na bansa na may pag-asa lamang ng isang mas magandang kinabukasan at humarap sa isang bagong mundo na puno ng mga hamon. Ngayon, isipin na gagawing kwento ng tagumpay ang pakikibaka na ito, pagtagumpayan ang kahirapan, pagtatangi at kalungkutan. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang kwento ng isang babae na ginawa iyon. Isang babaeng nagsimula bilang isang kasambahay sa Brazil, na may hindi tiyak na kinabukasan at ngayon ay isang respetadong negosyante sa Pilipinas. Kung naramdaman mo na ang iyong mga pangarap ay mas malaki kaysa sa iyong katotohanan o ang mga paghihirap ay pumipigil sa iyo na sumulong, ang video na ito ay para sa iyo. Ipapakita ko sa iyo na hindi mahalaga kung saan ka magsisimula. Ang mahalaga ay kung saan ka magdedesisyon na magtapos. At maniwala ka sa akin, ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay maaaring ang pinakamahirap, ngunit ang pinakamakapangyarihan, dinbot manatili hanggang sa dulo upang maunawaan kung paano maaaring baguhin ng tiyaga, pagsusumikap at lakas ng loob na magsimulang muli ang buhay, at kung paano mo rin makakamit ang iyong mga pangarap, gaano man kalaki ang balakid. Kung ang kwentong ito ay umaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwento ng pagtagumpayan at praktikal na mga tips sa kung paano baguhin ang iyong buhay. Sumali sa aming komunidad ng mga taong nagbabago ng kanilang kapalaran ngayon. Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Ay click ang mag-sign up at isulat ang sarili mong kwento ng tagumpay. Sama-sama tayong pumunta sa paglalakbay na ito. Ang mapagpakumbaba na simula ipinanganak ako sa loob ng bahiya, sa isang lugar kung saan tila mas mabagal ang takbo ng oras at mabilis na lumipas ang mga pagkakataon, kaya karamihan sa amin ay tanging alikabok na lamang ang kanilang naiwan. Laging sinasabi ng nanay ko na tinutulungan ng Diyos ang mga bumangon ng maaga. Ngunit kapag dumating ang gutom, tila maliit ang pananampalataya kumpara sa walang laman na tiyan. Iniwan kami ng aking ama noong ako ay 7 taong gulang. Inalis niya ang isang lumang radyo at nag-iwan ng 5 bibig para pakainin ng aking ina gamit ang kanyang sweldo bilang isang mananahe sa kapitbahayan. Ako ang pangalawa sa pinakamatanda. Naalala ko ang mga gabing magkasama kami sa iisang kutsyon, magkasikip, may basag na pamaypay sa sulok ng silid at bukas ang mga bintana, naghihintay ng simoy ng hangin na hindi dumating. Ang aming mga araw ay nagsimula ng maaga. Ang kape ay para lamang sa mga matatanda at noon pa man, manipis. Tinapay lang kapag may natitira pang pera. Kadalasan ang magagamit ay tuyong kuskus na may isang dash ng mantikilya. Sa 15, umalis ako sa paaralan. Magaling siya sa mathematics, pinangarap niyang maging guro, pero bumigay ang notebook sa mop. Nakuha ko ang aking unang trabaho bilang isang kasambahay sa kalapit na lungsod. Isa sa mga kapitbahay ng nanay ko ang nag-ayos para sa akin. Kinailangan kong alagaan ang isang malaking bahay, 3 silid tulugan, 2 banyo, isang likod bahay na parang football field. Nang makita ko ang kusina na may 5-burner stove at duplex refrigerator, para akong nasa isang pelikula. Ang amo, si Donna Helena, ay mahigpit. Ang kanyang tono ng boses ay mababa, ngunit matalas na parang kutsilyo. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat salita ay nagdadala ng bigat ng paghatol. Minsan ay natumba ko ang isang baso ng juice sa hapagkainan at narinig ko ang malamig na, "Hindi ka nga magaling maglinis ng sarili mo."
Napalunok ako ng mariin. Hindi ko kayang umiyak sa harap niya. Umiyak lang ako sa kwarto ng kasambahay, isang cubicle na may pang-isahang kama at isang aparador na naglalaman ng 2 damit at ang aking mga natuping pangarap. Nagtatrabaho ako mula Lunes hanggang Sabado. Bihira akong magkaroon ng time off. Ipinadala ko ang lahat ng pera sa aking ina, na ginamit ito sa pagbili ng pagkain, pambayad ng gas at gamot para sa bunsong anak na may sakit. Hindi ako nagreklamo. Alam ko ang papel na mayroon ako. Ngunit sa loob ko, may nagsimulang masira. Isang boses, maliit pa rin, ang nagtanong sa akin, "Iyon lang ba? Mabubuhay ka ba para linisin ang buhay ng ibang tao?" Pero pinanood ko. Habang nagpupunas ako ng sahig, nakita ko ang mga libro sa shelf. Habang naghuhugas ng pinggan, nakikinig ako sa mga usapan ng may bahay sa telepono. Nag-aaral ako ng mga bagong salita. Alam ko kung sino ang manager ng bangko, ang pangalan ng pinakamahal na tindahan sa mall. Nagsimula akong magsulat ng mga salita sa isang notebook na nakatago sa loob ng aking punda ng unan. Isang araw, nalaman ito ni Donna Helena. Akala niya nagnanakaw ako ng impormasyon. Binigyan niya ako ng mahabang lecture na gusto kong tumakas. Noong gabing iyon, hindi ako tumakas. Ngunit lumago ang ideya. Ang ideya ng pag-alis. Hindi lang yung bahay. Sa lahat ng iyon. Sa buhay na sinabi sa akin ay ang tanging posible para sa isang tulad ko. Ang unang bahay, ang unang pagyanigang hindi ko alam. Noong mga panahong iyon, ay ang bahay na pinagtatrabahuhan ko rin ang magiging eksena ng aking unang malaking pagkabigla. Hindi isang nakikitang lindol, ngunit isa sa mga nagsisimula sa loob, pumuputok sa kung ano sa tingin mo ay kaya mong hawakan. Si Donna Helena at ang kanyang asawa, si G. Aloisio, ay isang tipikal na tradisyonal na middle class na mag-asawa. Isa, siyang retired banker. Lagi siyang nagbabasa ng dyaryo at nagrereklamo sa politika. Siya, isang propesor sa universidad, ay gumamit ng mga salita na halos hindi ko maintindihan at hindi ako tinitingnan sa mata. Nakatira sila kasama ang isang 18 taong gulang na anak na babae. Si Luisa, isang medikal na estudyante, na nakikipag-usap lamang sa akin kapag may kailangan siya, at palaging nagmamadali. Sa unang buwan, ginawa ko ang lahat para mapasaya. Nagising ako bago mag-anim, naghanda ng kape, naglinis ng balkonahe, naghugas ng banyo 3 beses sa isang araw. Mabilis kong natutunan na iwanan ang mga tuwalya na may tamang fold, upang gawin ang kama na may mga kumot na hinila sa eksaktong sukat. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi ito naging sapat. Isang basong wala sa lugar, isang walis na nakalimutan sa likod ng pinto, at ang matalim na tingin ng amo ay dumating, na para bang may pagkakamali ang aking pag-iral na siya lang ang nagparaya isang hapon. Sa isang maputik na Miyerkules ng Disyembre, nagbago ang lahat. Katatapos ko lang magpunas ng kusina nang makarinig ako ng mga sigaw. Galing sila sa taas. Si Luisa yon, sumisigaw sa kanyang ina. Isang bagay tungkol sa pera, tungkol sa isang paglalakbay. It was none of my business pero hindi ko maiwasang tumigil at makinig. Biglang bumaba ang mga yabag sa galit. Marahas na bumukas ang pintuan sa harapan, at pagkatapos katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Donna Helena sa kusina. Ang kanyang mga mata ay basa-basa, ngunit siya ay malamig na nagsalita. "Narinig mo, hindi ba?" "Nanlamig ako. Hindi ko alam ang isasagot ko." Ang mga taong tulad mo ay gustong marinig ang hindi nila dapat marinig. Sino ang sasabihin mo,
para sa nanay mong hindi marunong magbasa. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Hindi dahil pinag-uusapan niya ang aking ina, masakit iyon, syempre. Pero dahil tanggap ko na nasa lugar kung saan parang dumi ang trato nila sa akin. Palihim akong lumabas. Pumunta ako sa kwarto, umupo sa kama at umiyak. Sa unang pagkakataon, umiyak ako hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit. Nang gabing, iyon ay tinawagan ko ang aking ina at sinabi, "Inay, hindi ko na kaya." Natahimik siya. Pagkatapos ay sumagot siya. Pagkatapos ay bumalik ka. Ngunit alam ko na ang pagbabalik ay babalik sa gutom, sa maduming kalye, sa parehong ikot. Hindi, yun ang gusto ko. Hindi ko gustong bumalik. Gusto kong pumunta pa. Kinabukasan, nag-resign ako. Natawa si Donna Helena. Ano ang gagawin mo? Nagiging walang tirahan? Hindi ako sumagot. Nagpasalamat na lang ako at umalis na dala ang canvas bag ko at ang lakas ng loob ko. Sumakay ako ng bus papuntang Salvador. Nanatili ako sa bahay ng isang pinsan ng ilang araw. Doon ko narinig, sa unang pagkakataon, ang tungkol sa isang bagay na tila delusional sa akin. May ahensyang kumukuha ng mga babae para magtrabaho sa Pilipinas. Pilipinas? Halos hindi ko alam kung nasaan ito sa mapa. Ngunit ang ideya ay pinagmumultuhan ako ng ilang linggo. Nag-online ako mula sa isang LAN house at naghanap. Nakita ko ang mga larawan ng mga asul na beach, mga kakaibang pagkain, mga taong nakangiti. Siyempre mayroon ding mga babala tungkol sa mga scam, tungkol sa human trafficking. Ngunit mayroon ding mga ulat ng mga taong nagawang baguhin ang kanilang buhay. Nagtrabaho sila bilang mga yaya, nag-aalaga sa mga matatanda, naghuhugas ng pinggan. Tulad ko, kakaalis lang dito. Makalipas ang isang buwan, umupo ako sa harap ng isang recruitment agent sa isang maliit na silid sa gitna ng Salvador. Tinanong niya ako, isinulat ang aking mga detalye. Hiniling sa akin na matuto ng pangunahing Ingles. Kung ito ay gagana, makakasakay ka sa loob ng 6 na buwan. Naiwan akong lumulutang doon. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot. Naramdaman ko ang momentum. Parang ibang mundo ang nagbukas. Isang mundong hindi ko akalaing posible para sa isang taong may background ko. Ngunit ang daan patungo sa paliparan ng Maynila ay magiging mahaba, mahirap at puno ng mga sorpresa na hindi mahuhulaan kahit ng pinakamapanaginipan kong puso. Ang pagkakataon na nagbago ng lahat ang 6 na buwang ipinangako ng ahensya ay naging 8. Sa pagitan ng mga dokumento, pagbabakuna, medikal na pagsusulit at mga panayam sa mga tagasalin, ang aking pagkabalisa ay pinalakas ng panahon. Nagpatuloy akong tumira sa aking pinsan, bumili ako ng bagong notebook at nagsimulang mag-aral ng English. Mag-isa, gamit ang mga video sa YouTube at isang bulsang diksyonaryo, inulit ko ang parehong mga parirala ng 12 ng beses sa isang araw. Ang pangalan ko ay nagtatrabaho. Ako bilang. Maraming salamat. Naniniwala ako na ang katatasan ay magmumula sa pagtitiyaga. At sa isang paraan, nangyari ito. Ang araw na natanggap ko ang email ng kumpirmasyon mula sa ahensya ay tila isang panaginip. Congratulations, naaprubahan na ang iyong visa. Naka-schedule ang boarding sa ika-13 ng Nobyembre. Nabasa ko ang mga salitang iyon ng maraming beses na gumuho ito sa aking paningin. Napaluhod ako sa sahig ng masikip na kwarto habang hawak-hawak ang cellphone ko na nanginginig. Noong gabi bago ang biyahe, tinawag ako ng aking ina. Ang tawag ay masama, puno ng pagsirit,
Ngunit narinig ko ito ng malinaw nang sabihin niya, "Babaguhin mo ang kasaysayan ng ating pamilya. Sumama ka sa Diyos, anak ko." Sa bus station, bago ang flight, niyakap ako ni ate ng mahigpit na halos wala na akong hangin. Umalis ako na may dalang isang simpleng maleta, 2 bagong damit, isang pakete ng farofa, at ang pag-asa ng isang taong nawala na ang lahat, maliban sa kakayahang magsimulang muli. Sa airport ng Guarulhos, ang puso ko ay isang siso. Nakatayo ako sa boarding line na papaligiran ng mga estranghero na nagsasalita ng mga wikang alam ko lang sa mga pelikula. Nang tawagin nila ang pangalan ko sa loudspeaker, nanginginig ang mga paa ko. Pero sumakay na ako sa eroplano. Ang biyahe ay mahaba, walang katapusan, na may mga stopover at kakulangan sa ginhawa. Parang ibang planeta ang Maynila nang tumapak ako sa mahalumigmig na init, na may jet lag na nakakalimutan ng katawan ko kung anong oras na. Tinanggap ako ng isang interpreter mula sa ahensya ng Pilipinas. May hawak siyang karatula na may pangalan ko at dinala ako sa isang dormitoryo para sa mga dayuhang manggagawa. Isang lumang gusali, nagbabalat ng mga dingding, mga bakal na kama, 12 ng kababaihan mula sa lahat ng dako, Indonesia, Sri Lanka, Ethiopia, Brazil. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Lahat ay may parehong mata, pagod at inaasahan. 2 linggo ako doon hanggang sa ma-assign ako sa isang pamilya, ang Martinez. Isang mayamang mag-asawang Pilipino na may 2 maliliit na anak na nakatira sa isang mataas na lugar ng Quezon City. Tinanggap ako bilang yaya at katulong sa kusina. Maliit lang ang kwarto ko pero may bintana. At ang banyo ay akin lamang. Iyon, para sa akin, ay isa ng luho. Ngunit ang unang buwan ay brutal. Hindi ko naintindihan ang utos ni boss. Sigaw sa akin ni kuya. Ang pagkain ay nagpainit ng aking tiyan. Ang lahat ay bago at napakalaki. Umiiyak akong nagtatago sa banyo tuwing gabi, iniisip kung nagawa ko na ba ang pinakakatangahan sa buhay ko. Pero hindi ako sumuko. Walang paraan. Ako ay halos 18,000 kilometro mula sa bahay, na walang pera, walang network ng suporta. Ako ay isang malungkot na isla sa isang arkipelago ng mga hamon. Sa isang paglalakbay sa lokal na palengke kasama ang ginang ng bahay na nakilala ko si Marites, isang street vendor na may mabait na mga mata. Siya ay nagsasalita ng Ingles na malabo, ngunit malinaw. Nang malaman niyang Brazilian ako, tumawa siya at sinabing gusto niya ang aming musika. We met other times until one Saturday tinawagan niya ako para tulungan siyang mag-set up ng food stand niya. Pumunta ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula noong dumating ako. Pagmamay-ari. Sa pagitan ng umuusok na mga plato ng lumpia, rice pudding at meat skewers, nagsimula akong maunawaan kung paano gumagana ang lugar na ito. Pinanood ko, nakinig ako, tanong ko. Nagsimula akong magsulat ng mga ideya. At isang hapon, habang binabalot ko siya ng matamis, tinanong ako ni Marites, "Naisip mo na bang magbenta ng pagkain mula rito o mula sa iyong bansa?" Natahimik ako. Hindi ko naisip. Ngunit sa sandaling iyon, tulad ng isang ember na sa wakas ay nakahanap ng tamang oxygen, isang spark ang nag-apoy sa loob ko. Kultura shocks at overcoming, unti-unti kong natuklasan na ang pamumuhay sa Pilipinas ay parang pag-aaral muli kung paano maging isang tao. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat pagkain ay isang tahimik na negosasyon sa pagitan ng dinala ko mula sa Brazil
at kung ano ang inaasahan sa akin ng bansang iyon. Sa mga unang buwan, sumakit ang ulo ko sa sobrang pagsisikap. Nag-iba ang lahat. The way they greeted each other, the way they referred to their elders, the lack of hugs, the constant smile kahit galit sila. Sa trabaho, ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga sa mga anak ng pamilya Martinez. Sinimulan kong makuha ang kanilang tiwala. Ang bunso, si Camille, 3 taong gulang, ang unang tumawag sa akin ng ate, isang termino ng pagmamahal at paggalang, tulad ng big sister. Ang simpleng tunog na iyon na tumakas mula sa mga labi ng bata ay nagulat sa akin at napaiyak na naman ako ng palihim. Pero sa pagkakataong ito, may emosyon. Sa paglipas ng panahon, gumawa ako ng mas balanseng gawain. Maaga akong nagising, naghanda ng almusal ng mga bata, naglinis ng bahay at pagkatapos ng tanghalian, may 2 oras akong libre habang natutulog ang mga bata. Sinamantala ko ang oras na ito na parang ginto. Pinasa niya lahat ng nahanap niya. Nanghiram ako ng mga librong pambata sa English sa bookshelf sa bahay. Inulit ko ito ng malakas, nag-practice ng pagbigkas, nagsulat ng mga bagong salita. Sa pag-improve ko sa English, mas nasimulan kong kausapin si Marites. Sa katapusan ng linggo, niyaya niya akong tulungan siya sa kanyang food stall. Ito ay isang improvised space na may tarp na nakatali sa 2 poste at isang gas stove. Ngunit doon, sa bahaging iyon ng bangketa, nakita ko ang pagsilang ng isang bagay na hindi ko kailanman natamo. Autonomiya. Tinuruan niya ako ng mga trick kung paano magbigay ng pagbabago ng mabilis, kung paano maakit ang mga customer, kung paano ngumiti sa iyong mga mata kahit na ang iyong katawan ay pagod na pagod. Ako, sa kabilang banda, ay nagbigay sa kanya ng mga ideya kung paano ayusin ang mga produkto. Bigyan sila ng mas kaakit-akit na mga pangalan, isulat ang mas malalaking order. Isang araw, nagdala ako ng mga brigadeiros at inalok sa mga customer. Pumikit at ngumiti ang unang lalaking nakatikim nito. Ano ito? Sobrang creamy. Brazilian sweet. Brigadier. Bumili pa siya ng 2, tapos 3. At bumalik siya ng sumunod na linggo at nagtatanong kung mayroon pa. Nang gabing iyon, sa aking maliit na silid, naupo ako sa kama na may isang lumang tala-arawan sa grocery at sumulat. Ang mga matamis ay kumikita. Sa susunod na ilang buwan, ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga ng bata sa loob ng 1 linggo. Ngunit ang aking mga katapusan ng linggo ay naging ideya kong laboratorio. Sinimulan kong subukan ang mga recipe ng Brazil gamit ang mga lokal na sangkap, ube brigadeiro, halik sa tuyong niyog mula sa Pilipinas, mga pie na may masa na gawa sa bigas. Ang bawat tagumpay ay nagbigay sa akin ng higit na kumpiyansa. Bawat kabiguan ay nagturo sa akin ng bago. Ngunit hindi lahat ay pagtanggap. Minsan, isang babae ang tumingin sa aking mga matamis at sinabi, "Nang malakas, hindi ako bumibili ng pagkain sa mga dayuhan." Hindi ako nagtitiwala. Nilunok ko ang galit na parang suka. Nasunog ako ng hiya sa loob. Ngunit hinawakan ako ni Marites sa braso at bumulong, "Pabayaan mo siya. May mga taong nabubuhay pa sa nakaraan. Pupunta ka sa kinabukasan. Nanatili sa akin ang mga salitang iyon. Hindi pa ako entrepreneur. Nakita pa rin siya bilang the cleaning girl. Pero sa loob ko may nagbabago. Hindi ko na naramdaman na nag-iisa akong nabubuhay. Ako, sa unang pagkakataon, ay nagtatayo. Sa bisperas ng aking 2 kaarawan sa lupain ng Pilipinas,
nakatanggap ako ng hindi inaasahang balita. Ang pamilya Martinez ay lilipat sa Singapore. Mawawala na ang trabaho. Inalok ako ng pagkakataong sumama sa kanila, ngunit tumanggi ako. May alam sa loob ko. Oras na para lumipad mag-isa. Sa mga naipon ko sa loob ng 2 taon, iniwan ko ang trabahong iyon ng may pasasalamat at takot. Takot sa hindi alam? Oo. Ngunit isang tahimik na katiyakan na. Kung nagawa kong tumayo doon bilang isang empleyado, maaari akong magpatuloy ng isang hakbang. Ako, na tumawid sa mundo sa isang basag, na damit at YouTube English, ngayon ay nangarap na magkaroon ng sarili kong negosyo. At sa unang pagkakataon, parang hindi imposible. Ang binhi ng entrepreneurship, ang pagiging walang trabaho sa ibang bansa ay dapat na desperado, at marahil ay bahagi nito. Ngunit, hindi tulad ng naranasan ko noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, ang sensasyon ay hindi ang pagbagsak, kundi ang pagtalon. Isang luksong walang lambat, walang mga pangako, ngunit sa lakas ng loob ng isang taong alam na ang pinakamababa at alam na ang langit ay hindi pa matutuklasan. Sa mga unang araw, bumalik ako upang manirahan sa tirahan ng mga manggagawa. Ito ay tulad ng muling pagsisimula ng laro, ngunit ngayon ay may mga kasanayang wala ako noon. Siya ay nagsasalita ng Ingles ng maayos, naiintindihan ang lohika ng mga lansangan. Alam kong magkano ang halaga ng isang stall sa isang perya. Higit pa, mayroon na akong maliit na grupo ng mga customer na humihingi ng aking mga matamis bawat linggo. Nagpasya akong kumuha ng pagkakataon. Sa naipon na pera, bunga ng halos 2 taong pag-iipon ng piso, nagrenta ako ng isang simpleng espasyo sa isang lokal na palengke sa Makati. Ito ay isang sulok ng bangketa, ngunit malapit ito sa hintuan ng bus at mga komersyal na gusali. Ginamit ko ang bahagi ng pera para makabili ng tent, table, basic utensils at ingredients. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pag-iisip. Ngayon nasa akin na ang lahat. Sa unang araw, nagtayo ako ng tent bago sumikat ang araw. Inilatag ko ang mga brigadeiros sa mga tray, pinalamutian ito ng dilaw-berdeng mga laso, at nagsabit ng karton na may nakasulat na Brazilian Homemade Sweets. Dumaan ang mga unang customer. Nagkatinginan sila, nakasimangot, nagpatuloy sa paglalakad. Kinagat ng insecurity ang tiyan ko, pero napangiti ako. At nagpatuloy ako doon, matatag, gaya ng itinuro sa akin ng aking ina, hindi ang hangin ang nagpapabagsak. Sa ugat ang nakakaalam kung ano ang gusto nito. Sa 3 oras, huminto ang isang dalagang dayuhan. Ikaw ay mula sa Brazil? Oo, ako nga. Ako ay mula sa Portugal. Subukan ko. Bumili siya ng 2 brigadeiros, kumuha ng litrato, at naipublish ito sa mga kwento sa Instagram. Dapat kang gumawa ng pahina. Anya, bago umalis. Parang bumbilya na nakabukas. Kinabukasan, humingi ako ng tulong sa isang lalaking Pinoy na nagbebenta ng mga accessories sa katabing stall. Gumawa siya ng Instagram account para sa akin. Hindi ko alam kung paano ito gagawin ng maayos, ngunit nagpost ako ng mga simpleng larawan na may maiikling pangungusap. Ngayon ay may Pachoka Brigadeiro, straight from Brazil. Unti-unti nang nagsidatingan ang mga order. Mga dayuhan, guro, ina ng mga bata sa mga internasyonal na paaralan. Ang salita ng bibig ay gumana ng mas mahusay kaysa sa anumang patalastas. Ngunit, hindi lahat ay matamis. Isang gabi, pag-uwi ko,
Ninakawan ako. Kinuha nila ang aking bag na may bahagi ng pera para sa 1 linggo. Ito ay isang pagkabigla. Nakaramdam ako ng galit, takot, guilt. Ilang araw kong naisipang sumuko. Ano ang ginagawa ko doon? Mag-isa sa isang bansa kung saan walang sino man sa aking pamilya ang makakarating sa akin. Bakit hindi bumalik sa ligtas, sa kanan? Tinawagan ko ang aking ina. Sabi ko, umiiyak. Natahimik siya, pagkatapos ay mariing sinabi, ikaw ay aking anak. At ang aking anak na babae ay hindi ipinanganak para sumuko. Kinaumagahan bumalik ako sa perya. Sa paglipas ng panahon napino ko ang aking produkto. Pinangalanan ko ang mga recipe. Gumawa ako ng isang linya ng fusion na lasa na pinaghalong sangkap ng Brazilian at Filipino. Nagsimula akong makatanggap ng mga imbitasyon sa mas malalaking fairs, kabilang ang isa na naglalayon sa mga dayuhang negosyante. Doon, nakilala ko ang iba pang mga imigrante na nagsimula rin ng mga negosyo mula sa simula. Isang babaeng Nigerian na nagbebenta ng mga tela, isang lalaking Koreano na gumagawa ng artisanal na tinapay, isang babaeng Peru na nananahi ng mga damit na pambata. Doon ko napagtanto, I was part of a new network, a new community. Hindi na lang ang dating kasambahay ang nagsisikap na mabuhay. Ako ay, sa katunayan, nagsasagawa nito. Unti-unti, naging maliit na tatak ang pangalan ng aking bangko, ang matamis na Brazil. Mayroon akong simpleng banner na nakaprint, bumili ng mga uniforme na may logo, at namuhunan sa personalized na packaging. Nang sabihin sa akin ng isang Pilipinong customer na nakangiti na o-order siya ng mga sweets ko para sa kaarawan ng kanyang anak, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko panaramdaman ng malinaw, pagmamalaki. Hindi iyon ang katapusan ng paglalakbay. Ito ay simula pa lamang. Ngunit ang binhi ay tumubo na. At ito ay lumalaki. Mula sa wala, ang unang negosyo, ang ideya ng pagsisimula ng isang negosyo ay nagsimulang lumitaw sa aking isipan noong mga katapusan ng linggo na ginugol ko sa pagtulong sa babaeng Pilipino sa mga lansangan. Hindi ko akalain na magbebenta ako ng kahit ano balang araw, lalo na ang mga produktong Brazilian sa ibang bansa. Ngunit mayroong isang bagay tungkol sa kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao, ng pagbabago ng mga simpleng sangkap sa isang bagay na gusto at kailangan ng mga tao, isang bagay na nakakabighani sa akin. Mayroon siyang maliit na cart, palaging puno ng mga customer, at napagtanto ko kung gaano kasimple ngunit epektibo ang kanyang trabaho. Naalala ko ang unang pagkakataon na naisip kong gumawa ng katulad na bagay. Nakaupo ako sa balkonahe ng bahay na aking pinagtatrabahuan, pinagmamasdan ang mga tao sa kalsada, at ang amoy ng mga masasarap na pagkain na inihahanda ng babaeng Pilipino sa kanyang kariton, ay gusto kong subukan ito. Ngunit ano ang maaari kong ibenta? Ano ang maiaalok ko, isang babaeng Brazilian na may buhay na puno ng kahirapan sa sambayan ng Pilipino? Ang sagot ay nasa aking alaala, sa aking tahanan. Ang aking ina ay laging gumagawa ng masasarap na matamis, lalo na ang mga cake at brigadeiros noong kami ay naninirahan pa sa Brazil. Noong bata pa ako, gustong-gusto kong gumawa ng brigadeiro at makita ang mga bata sa aking kalye na tumatakbo papunta sa aking bahay nang inihanda ito ng aking ina. Siguro maaari kong subukan ito. Alam ko na ang pagbebenta ng Brazilian sweets sa Maynila ay isang matapang na ideya, ngunit kailangan kong subukan. Wala akong gaanong pera,
Ngunit sa aking maiipon, nagsimula akong bumili ng mga pangunahing sangkap at maghanda ng mga matatamis sa maliit na kalan sa bahay na aking pinagtatrabahuan. Sa simula ang lahat ay baguhan, walang gaanong pagpaplano. Pasimple akong gumawa ng ilang brigadeiros, ilang halik at isang chocolate cake. Ang unang araw na nagpasya akong maglagay ng mga matatamis sa kalye ay pinaghalong takot at pananabik. Wala akong diskarte, ideya lang. Pumunta ako sa isang park, kung saan alam kong maraming dayuhan. Noong una, naghihinala ang tingin sa akin ng mga tao, ngunit nang makita nila ang mga brigadier, nagliwanag ang kanilang mga mata. Na-miss ng maraming dayuhan ang mga delicacy na dati nilang kinakain sa bahay at tila bago at kakaiba para sa kanila ang mga Brazilian sweets. Mahirap ang simula. Hindi ko alam kung paano makipag-usap ng maayos. Ang mga gastos ay mataas at ang kompetisyon sa iba pang mga nagbebenta ay mahigpit. Gayunpaman, unti-unti, sinimulan kong malaman kung ano ang gumagana, kung ano ang nagustuhan ng mga customer, kung paano ko mapapahusay ang presentasyon ng aking mga sweets, at higit sa lahat kung paano i-promote ang aking negosyo. Natutunan ko kung paano gamitin ang social media para maabot ang mga tao, isang bagay na hindi ko pa nagawa noon. Gumawa ako ng Facebook page at nagsimulang mag-post ng mga larawan ng aking mga produkto. Lumaki ang mga kliyente, lalo na sa mga expatriates. Hindi ito madali, ngunit nagsimula akong mapagtanto na ang susi sa tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamahusay na produkto, ngunit ang pag-alam kung paano ito ibenta. Paano iparating ang aking ginawa sa paraang nakaantig sa mga tao? Ang bawat customer na bumili ng aking candy ay isang maliit na tagumpay. At kahit na simple lang, naramdaman kong gumagawa ako ng isang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki. Hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap para sa akin. Ngunit isang bagay ang alam ko. Hindi ako titigil. Lumipas ang mga linggo at mas maraming hamon ang dumating sa kanila. Ang pera ay laging kapos, at ang mga hindi inaasahang pangyayari ay lilitaw sa lahat ng oras. Isa sa pinakamalaking hadlang ay ang kultural na hadlang at pagtatangi. Madalas na pinagtitinginan ako ng mga tao at tinatanong ako, bakit may babaeng Brazilian ang nagbebenta ng matatamis sa mga lansangan ng Maynila? Ang ilan ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang aking mga produkto. Pinagtatawanan ako bago pa man ito matikman. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sumulong. Ang ngiti ng isang bata na hindi pa nakakita ng brigadero at nagbigay sa akin ng wagas na kaligayahan nang siya ay unang kumagat. Ang pasasalamat ng mga tao na kahit nasa gitna ng kanilang abalang mga gawain, hinayaan ang kanilang mga sarili na matikman ang isang bagay na napakasimple, ngunit nagdala sa kanila ng isang piraso ng Brazil, isang piraso ng tahanan. Unti-unti, ang aking maliit na network ng mga kliyente ay nagsimulang lumago. At kasama nito, lumitaw ang mga bagong pagkakataon. Isang araw, isang dayuhang lalaki na nanirahan sa lungsod sa loob ng ilang taon ang nagtanong sa akin kung interesado ba akong magbenta ng aking mga matamis sa isang expatriate event. Nag-alinlangan ako dahil wala akong karanasan sa mga kaganapan o maraming kaalaman tungkol sa publiko. Ngunit isang bagay sa loob ko ang nagsabi na ito ay maaring isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ang kaganapan ay isang milestone. Hindi ko akalain na
Sa loob lamang ng ilang oras, magbebenta ako ng napakaraming mga contact. Ang feedback na nakuha ko ay hindi kapani-paniwala. Hindi lamang ang mga benta, ngunit ang mga pag-uusap na lumitaw sa ibang mga imigrante, sa mga maliliit na may-ari ng negosyo, sa mga taong naroon na naghahanap ng mga bagong karanasan. Sinimulan kong maunawaan kung ano ang kulang para magkaroon ng higit na visibility ang aking negosyo. Network. Kumukonekta sa mga taong makakatulong na naniniwala sa aking trabaho na maaaring magturo sa akin. Sa event na ito, nakilala ko si Maria, isang Pilipina na nagsimula ng sariling negosyong pagkain at inumin. Humanga siya sa aking mga matatamis at nag-alok na tulungan ako sa ilang mga tips sa marketing at pamamahala. Sinabi niya sa akin kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa pag-uugali ng consumer ng Filipino, kung gaano kahalaga ang presentasyon ng produkto sa panlasa, at kung paano lumago ang mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng salita ng bibig. Marami akong natutunan sa mga pag-uusap na ito at sa paglipas ng panahon, inayos ko ang iniaalok ko at kung paano ko ipinakita ang aking sarili. Ang ideya ng pagpapalawak sa iba pang mga produkto ay lumitaw din. Bakit hindi magbenta ng iba pang Brazilian sweets, condensed milk pudding, cocada, kahit ilang merienda na inihanda ng nanay ko para sa mga party ng pamilya? Ang mga pagpipilian ay nagsimulang lumago at kasama nito ang mga posibilidad din. At iyon ay kung paano, isang hakbang sa isang pagkakataon, ang aking maliit na negosyo ng candy ay lumago sa isang bagay na mas malaki. Ngunit wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang upang lumabas sa aking comfort zone at makipagsapalaran. Ang paglalakbay ay hindi madali. Nagturo sa akin araw-araw na ang tunay na sikreto ng tagumpay ay sa pagpupursige, sa paniniwala sa potensyal na madalas ay hindi natin nakikita sa ating sarili. Alam kong marami pa akong dapat matutunan at marami pa akong gustong makamit, ngunit isang bagay ang malinaw. Gumagawa ako ng isang bagay gamit ang sarili kong mga kamay at walang makakaalis niyan sa akin. Paglago, taglagas at bagong simula sa susunod na ilang buwan, nagsimulang lumago ang negosyo ko sa mga paraang hindi ko akalain. Sa suporta ni Maria at sa mga aral na natutunan, ginawa ko ang mga benta at nagsimula akong magbukas ng isang maliit na tindahan, isang simple ngunit maaliwalas na cafe sa downtown Manila. Ang ideya ay lumikha ng isang puwang kung saan matitikman ng mga tao ang aking Brazilian sweets at pakiramdam na sila ay nasa bahay. Ang cafe ay naging isang lugar ng pagpupulong para sa mga expat at lokal, na umaakit sa mga turista at residente. Sa paglago ay dumating din ang mga hamon. Hindi ako handa sa mga responsibilidad na kailangan ng isang cafe. Ang pamamahala, pagbibigay ng mga hilaw na materyales, pagsasanay sa mga empleyado, lahat ng ito ay naging isang mas malaking pasanin kaysa sa naisip ko. At, gaya ng dati, nangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari. Dumating ang krisis ng hindi inaasahan. Isang malaking baha ang tumama sa Maynila at binaha ang bahagi ng lungsod. Malubhang nasira ang aking cafe, at marami sa aking mga paninda ang nawala. Sinisikap ko pa ring bumawi mula sa isang hindi inaasahang suntok mula sa isang kasosyo na sinamantala ang aking kawalan ng karanasan at kinuha ang malaking bahagi ng kapital na aking namuhunan. Ilang sandali pa ay naisipan kong sumuko na. Parang lahat ng narating ko ay natanggal sa akin sa isang kisap mata. Ngunit pagkatapos, isang liham mula sa aking ina
na nagmula sa Brazil ang muling nagpasigla sa loob ko. Isinulat niya ang tungkol sa kung gaano siya ipinagmamalaki sa lahat ng aking nakamit. At kahit na sa pinakamahirap na panahon, palagi akong nagpapakita ng tapang at lakas. Ipinaalala niya sa akin ang aming mga pakikibaka sa nakaraan. Noong kami ay mapagpakumbaba, ngunit may isang bagay na hindi maaaring alisin. Determinasyon. Napagtanto sa akin ng liham na, sa kabila ng mga paghihirap, hindi ako nag-iisa. At na ang pakikibaka upang muling itayo ang nawala ay bahagi ng aking paglago. Mula sa sandaling iyon, nagpasya akong magsimulang muli. Naabot ko ang mga kaibigan at kliyente na sumuporta sa akin mula sa simula. Nag-alok pa nga ang ilan na tulungan akong i-restore ang cafe. Alam kong hindi magiging madali ang muling pagtatayo, ngunit natitiyak ko na, sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa aking mga pagkakamali at sa lakas na lagi kong natatagpuan sa kahirapan, magagawa kong muli ang lahat. Ngayon, entrepreneur sa Pilipinas, ang muling pagtatayo ng aking negosyo ay hindi mabilis o walang mga hamon. Ngunit, sa paglipas ng panahon at sa higit na karunungan, nagawa kong ibalik ang mga bagay. Na-renovate ang cafe, inayos ang brand, at sa suporta ng isang dedikadong team, nagawa kong ipagpatuloy ang operasyon. Ngayon, ang tindahan ay hindi lamang isang lugar upang tangkilikin ang Brazilian sweets. Naging simbolo siya ng pagtagumpayan at tiyaga para sa maraming kababaihan na, tulad ko, ay lumabas sa mahihirap na sitwasyon sa paghahanap ng magandang kinabukasan. Ngayon, hindi na lang ako ang babaeng nagbebenta ng matatamis sa kalye ng Maynila. Ako ay isang iginagalang na negosyante na naimbitahan na magsalita at ibahagi ang aking kwento sa ibang mga kababaihan, lalo na ang mga tulad ko, ay naghahanap ng pagkakataong magbago ng kanilang buhay. Nagtatrabaho din ako sa ibang mga imigrante na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong maging bahagi ng aking negosyo at muling itayo ang kanilang buhay dito sa Pilipinas. Ang layunin ko ngayon ay higit pa sa simpleng tagumpay sa pananalapi. Nais kong maging isang halimbawa na saan ka man nanggaling o gaano kahirap ang iyong paglalakbay, makakamit mo ang tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap, lakas ng loob, at higit sa lahat, pananalig sa iyong sarili. Ang aking kwento ay isang patotoo na sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, palaging may pagkakataon na magsimulang muli. Ngayon, maaari akong tumingin sa likod at makita kung gaano ako lumago. Ang Brazil ay nasa puso ko pa rin, ngunit ang Pilipinas ay naging aking tahanan. Ako ay buhay na patunay na ang mga paghihirap ay maaaring gawing mga pagkakataon at na, sa lakas ng loob, makakamit natin ang higit pa sa ating naisip. Ang huling mensahe na iniiwan ko para sa lahat ng kababaihan at para sa lahat na naghahanap ng pagbabago. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagtitiyaga. Gaano man kahirap, ang landas, ang mahalaga ay gawin ang unang hakbang. Sapagkat sa huli, ang talagang mahalaga ay ang ating kakayahang muling likhain ang ating sarili at huwag sumuko sa ating sarili. Kung ang kwentong ito ng pagtagumpayan ay nakaantig sa iyong puso at ipinakita na saan ka man magsisimula, ang mahalaga ay ang lakas ng loob na magsimulang muli. Siguraduhing mag-subscribe sa channel. Sumali sa isang komunidad ng mga taong nagbabago ng kanilang buhay at nakakamit ang kanilang mga pangarap. Magkomento sa ibaba. Ano ang pinakamalaking hamon na nalampasan mo sa iyong buhay? Magbahagi tayo ng mga karanasan at sama-sama